At unang araw nga po ngayon ng Fire Prevention Month, pero di baba sa 30 bahay ang nilamon ng apoy sa Cubao, Quezon City. Isang bata nga po ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon ang patay sa sunog. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Ito ang bumungad sa amin nang sadyay namin ang isang nasusunog na lugar sa may 21st Avenue, Cubao, Quezon City. Isang 70 anyos na babae, inilalabas ng mga rescuer para isugod sa ospital. Kinakabos daw ng hininga ang alibunsod na makapal na usok na bumalot sa kanilang lugar. Mag-aalas 5 na madaling araw nang simulang lamunin ng apoy ang di bababa sa 30 bahay sa bahaging ito ng Cubao. Ang tanging entrada papasok sa sentro ng apoy, isang napakaliit na eskinita. Kaya ang mga bumbero napilitang umakyat sa mga bubong, mabugahan lang ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Ilang saglit pa, na tao sa loob. Bumbero! Isang bumberong nalaglag mula sa bubungan ng isang bahay. Nagkamali raw siya ng tapak sa isang polycarbonate na yero. Matapos bigyan ng paunang lunas, inilagay sa supine board ang sugatang fire volunteer na kinilala sa pangalang Angel Ahala at agad isinugod ng ospital. Pero di pa dito nagtapos ang lahat. Bukang liwayway, natagpuan ang sunog na bangkay ng 9 na taong gulang na si Ana Riliano. Kaarawan daw ngayon ni Ana kung kaya't maagang namalengke ang mga magulang nito. Di raw nila sukat akalain, di na nila ito aabutan ng buhay. Sabi niya, ma, hindi na lang po ako papasok. Kasi po, tulong po ako sa inyo. Kahapon, pagdating niya galing school, umalik pa nga yun sa akin eh. Daan-daan siya kasi ayaw niya ako magising dahil panggabi po ako sa laundry. Tapos sabi ko, naramdaman ko na lang siya. Sabi ko, happy birthday, anak. Sabi niya, love you, mama. Salamat. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ko Sa inisyal na ulat ng BFP, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Erwin Malinaw. Pero di pa matiyak ang sanhi ng sunog. Sa tansya ng mga bumbero, aabot sa 60 pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikalimang alarma at ganap na naapula alas 6:20 ng umaga. Humigit kumulang mga 500,000 po siguro ang damage po natin dito. Oscar Oida, GMA News.